Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Okay. Ako po ay overwhelmed at blessed dun po sa meaning ng theology na ating song kanina, yung special number ng mga praise and worship. Refuge. Okay, kasi yung buong story na pinag-aaralan po natin ngayon, yung story po, actually ginamit ng Lord si Moses. Kaya pinapangalanan natin itong the story of Moses. Tapos na tayo sa the story of Joseph. Okay, isang nahirapan po sa story ni Joseph, ay isa lang, si Joseph lang. Pero nakaranas ng kasaganaan ng marami. Ngayon naman, pagkayaring makaranas ng kasaganaan ng marami, at napakabang panahon, naging sagana ang mga Israelita, pakinggan natin mabuti, sa Egypto, ilang taon? 430 years. Ganun nila na naranasan ang kasaganaan sa Goshen, sa land of Egypt. At dahil doon, dumami sila ng napakarami. From 70 na number nila ay naging millions na sila after 430 years. Okay? Ay yung kinakanta nila kanina na sister niya. Yung Yahweh, yung pangalang Yahweh, dyan po yan unang nakita sa mga naunang salin sa Hebrew. Dyan po nakita yan yung unang pagpapakilala ng Lord sa kanyang pangalan na Yahweh. Actually, puro consonant yun. Y, H, W, H. Nilagyan na lang natin ng vowel. Kaya naging Yahweh. At ang Yahweh ay kasi kahulugan ng mga pangalan Joshua. Diba, ang ginamit ng Lord sa possessing promise. At pinag-aralan natin, ang karakter na ginamit ng Lord ay si Joshua. Kasi kahulugan po yan ng Joshua. And then yung Hebrew name ni Jesus na Yeshua. And then yung English name na Jesus. Magkakapareho po yan ang meaning. Yahweh, Joshua, Yeshua, Jesus. Magkakapareho po yan ng meaning. Okay? Savior. Tagapagligtas. So, una pong nakita sa book of Exodus, yung salitang Yahweh. Siya mismo nagpakilala. I am Yahweh. The God of your fathers, Abraham, Isaac, Jacob, yung mga patriarchs. I am Yahweh. Ako magliligtas sa inyo. Kasi dito sa Exodus, mga kapatid, dito makikita. Kaya ang title natin dyan is The Proclamation of Power and Providence. Dito mamamalas sa istorya ng Exodus yung napakainam na talagang miraculous na magawa ng Lord. Nandyan yung hinati yung daan. Nandun yung sinusundan sila ng pillars of fire by night to light them habang magpapahinga sa gabi. Nandun yung susundan sila ng pillars of cloud sa umaga para iglap yung scorching heat ng yung sunlight ng umaga, ng tanghali. Nandiyan sundan sila ng inumin nila mula sa pato. Habang naglalakbay sila, sinusundan sila ng mineral water nila. Available. So nandiyan po yung mga dakilang kagilagilas kamanghamangang gawa ng Panginoon. Kaya nagpakilala mo dito talaga sa kanyang pangalan. Yahweh. Okay? At mga kapatid, kagaya ng namamalang napapakinggan natin sa mga mensahe ng awitin. Ang ating Diyos, karapat dapat siyang sambahin, papurihan, pasalamatan, itanghal. Bakit? Pakinggan nito, lalo na kayo mga young people. Our God is very precise and very consistent. Hindi siya, walang pangako na hindi nangyayari basta pinitawan ng ating Panginoon. Okay? Pinangakuan si Abraham. Kailan? Napag-aralan natin yung timelines, di ba? Si Abraham ay na-introduce sa Bible. Ang istorya niya ay nangyari noong approximately 2,000
BC. Okay? 2000 BCE. Ito po yung BCE sa AD at CE. Tandaan natin. Ang bilang ng mga taon natin ngayon ay AD or CE, Common Era, or Annual Domini, or the Year of the Lord. Magbibilang tayo forward, okay? Ito yung panahon o yung mga taon na binibilang natin parang birthday ni Jesus Christ. Kaya Annual Domini, the Year of the Lord. Ibig sabihin, kung may birthday si Jesus Christ, nasa 2,000 something years old na siya dito nung pinanganak siya sa earth. Ngayon meron time na tinatawag natin na sa Old Testament na BC or BCE, before Common Era. Ang time po na yun, mga kapatid, bumibilang papunta sa zero. Okay? So, pinanganak si Abraham approximately 2000 BCE. At may pangako ng Lord sa kanya. Ano yung famous na pangako ng Lord kay Abraham? Gagawin kita ama ng napakaraming lahi. At may description siya kung gaano karami yung lahi na yan. Anong description niya? Yes, kita nyo? Kasi dami ng buhangin sa at kita nyo si Gabi, at kasi dami ng bituin sa langit. Ngayon, when our God promised that to Abraham, yung mga nasa Old Testament, they may wonder. Kasi, what our naked eye can observe sa sangkamitan, parang kahit pa paano kaya natin ilangin yung na-observe ng mata natin. Bituin. Okay? Titignan niyo dito kung gaano ka-precise ang Diyos. Because He has promised, hindi nyo mabuti. Imagine niyo, lalo na yung people, para tumubo yung malabis na pagtitiwanan mo sa Diyos. Kung gaano siya ka-precise. Okay? Maging seryoso kayo sa pakikinig. Kasi pag hindi nila ako kuha to, malamdaman yung mga pananampalataya at malamdaman yung pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Pero pag nakita niyo, pinakita sa inyo ng Lord, yung kanyang amazing wisdom, power, consistency, yung kanyang precision, ahanga kayo sa ang mga mechanical, ang sa kanila is precision, tama? 0-0. Kailangan 0-0. Gano'n ang mga mechanical. Kailangan precise para mag-work ang isang bagay. Kasi sila yung mga inventor. Kagaya ng engineer chapter. Okay? Our God is a God of precision. Kasi anong sense na sabihin ng Lord na kasi dami ng sand sa shore ng buong planetang Earth, ano kinalaman ng kasi dami ng bituin sa langit? Parang hindi magandang comparison yun. Kasi by the naked eye, titignan mo yung langit, parang pumunti naman ang mga stars. Ba't kinumpara sa sa buhangin? Pagkarami-rami ng buhangin, tumakit ka lang ng isang buhangin na ganyan, bilangin mo yun. Ang dami na nun. Kakaunti yung stars. Tignan niyo po. God promised Abraham 4,000 years ago. Wala pang nai-invento ang siyensyang marami. Okay? He promised Abraham na ang lahi ni Abraham ay magiging kasing dami ng buhangin sa karagatan at ng mga bituin sa langit. April 24, kung hindi ako nagkakamali, 1990, which is 4,000 years ago, after the promise. April 24, 1990, inilaunch ang tinatawag na Hubble
telescope. Okay? At ang Hubble telescope, mga kapatid, ay very powerful, kaya niyang mag-observe sa universe, sa sangkalawitan, frame by frame, at kaya niyang i-estimate ang dami ng bituin. Kung makikita niyo yung frame by frame na larawan ng mga galaxies and stars, makikita mo doon at si Hubble telescope kaya niyang estimate. And si Hubble telescope during that 1990, 4,000 years ago, after that promise, ay naka-estimate ng frame by frame sa kanyang observation 2 trillion galaxies sa universe. And ang bawat galaxy, each of these 2 trillion galaxies ay naglalaman ng approximately 10 billion stars. Hindi na kasya ang mga calculator nyo. Hindi na. Ibig sabihin, mga kapatid, consistent at precise ang Lord. Dahil hindi pa natin na-figure out, malalaman natin later on, pag tumindi ang katalinuhan ng tao, na ang sinabi ng Lord kay Abraham ay very precise. Talaga naman pala na ang mga bituin sa langit ay kasing dami ng mga buhangin sa okay? Na-discover na lang natin 1990 sa pamamagitan ng siyensya na nagsasabi na hindi totoo ang Diyos. Okay? Not mentioning what this Webb Space Telescope is discovering right now, kasi meron pang mas powerful na telescope na lumabas sa Hubble telescope. That is Webb Space Telescope na in-launch December 25, 2021. At nag-observe na naman sila. At mas magiging precise sila sa kung ano makikita nila na magpapatunay sa atin na may Diyos! Na siya ay consistent, na siya ay precise. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin siya. Ayan, papatuloy po tayo. Tinulak po yung maiksi itong pag-aaralan natin yan. Ako maiksi. We will be continuing our discussion dito po sa the message of the proclamation of power and providence. Part 3, the story of Moses. Gagamitin natin ang sinasabi sa Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Sampung verses lang ito. Medyo mabilis siya. Okay, if you have your Bible, please get your Bible and open it in the book of Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Okay. Mabuksan nyo na, basahin po natin sa sabay. Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Now a man of the house of Levi married a Levite woman. Okay. Ipaalala po ulit natin. Ini-introduce dito si Moses. Wala pa, hindi pa lumalabas ang pangalan ni Moses, ini-introduce siya. Sabi dito, a man of the house of Levi married a Levite woman. Wala naman ang pangalan. Pero, sa pagpapatuloy natin, magkakaroon sila ng pangalan. Yung man ay si Amram. Okay? Siya ang tatay ni Moses. Okay? Yung woman na pinakasalan ng man ay si Jochebed. Ito yung nanay ni Moses. Okay? Amram and Jochebed. Ang lahi nila, sabi, nanggaling sa lahi nila. Listen very carefully. Of course, young people, ang lahi nila, sinabi dito, nanggaling sa lahi ni Levi. Si Levi, pang ilang anak ni Jacob. Young people. Third, okay? Reuben, Simeon, Levi. Pang-apat si Judah. Ibig sabihin, si Moses ay galing sa lahi ni Levi. Okay? Si Amram na kanyang tatay, galing kay
Jochebed na kanyang nanay ay galing kay Levi. Kaya ang tawag sa kanila, Levites. Sila yung mga naging priest. Sila yung naging mga kaparian. Yung nagseseremony. Pagka na-informa na ni Moses yung religious system. Okay? Ito yung mga Levites. Okay? Si Jochebed, later on, makikita natin sa mga susunod na pag-aaral, si Jochebed, later on, sapagkat pareho silang Levites, okay? Levite si Amram, Levite si Jochebed, ibig sabihin nasa isa silang linya, nagkapangasawahan sila. Si Jochebed, later on, sa chapter 6 ng Exodus, makikita natin na si Jochebed ay kapatid ng tatay ni Amram. Meaning, tsahin ni Amram si Jochebed. Okay? Makikita natin sa chapter 6 ng Exodus. Ngayon, pwede ito noon. Hindi ito pwede ngayon. Pero pwede ito noon. Okay? Sa pag-preserve ng lipid ng mga Israelita. Verse 2, and she became pregnant and gave birth to a son. Sino yung son na yun? Moses. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. Binago ni Jochebed ang kanyang anak. Bakit niya binago? Alam naman natin, may batas na tawag dito? Basta batas na pinano ang Egypt, ang hari ng Egypt, ang Pharaoh. Napatayin lahat ng lalaking baby na lalabas. Okay? Hid him for 3 months. Verse 3. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Okay? So, ang istorya, balikan natin ng konti. So, against Pharaoh's order, the midwives, sino ang mga midwives? Shipra and Puah. Okay, so against Pharaoh's order, the midwives spared the Hebrews' babies. Hindi nila sinunod yung inuutos ng faith. Their faith in God gave them the courage to take a stand for what they knew was right. Yung pananampalataya nila ang nagsilbing kalakasan nila para manindigin sila na hindi napapatayin ang mga baby ko. Listen very carefully. Tsagain. Okay? But the Pharaoh, because of the midwives' failure to deliver what seemed to be, kasi binulong lang sa mga midwives yung unang role. Okay? Ayaw kasi parang masyado. Gusto ni Pharaoh, magawa niyang krimen ng nakatago. So, ang pinag-usap lang niya is yung mga midwives. Oh, kayo ha, mga kumadrona. Pag nakita niyo yung lalaki ang pinanganak, kill. Pag babae, let them live. Pag lalaki, kill. Pero secret siya. But because the midwives failed to deliver yung utos ng kanilang hari, mga kapatid, nainis ang Pharaoh. Yung secret evil plan na gusto niya mangyari, ngayon ay ginawa niyang national order, decree. Okay? Hindi na sikreto. Ang sinabi niya, okay, lahat ngayon ng etong utos ko, etong batas, sapagkat ang Pharaoh ino-consider ng kanilang kingdom na Diyos din, King and God. So, Paul, ang may sabihin niya, susundin. Kaya sinabi ng Pharaoh, dahil ayaw gawin ng mga midwives, nabutos na siya, direkta. Ang lahat na ipapanganak na lalaki ng mga Israelita, pag lalaki, itapon sa ilog Nilo, itapon sa Nile River. Yun na yung utos.
doon tayo magkagalingan, mga kapatid. Verse 3, but when she could hide him no longer, when Moses' mother, Jochebed, could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds, nilagay sa ilog, along the bank of the Nile. Inaanod siya doon, mga kapatid. So Jochebed, Moses' mother, knew how wrong it would be to destroy his own child. Alam na niyang mali. At alam niya mali, kung ipipito, hindi niya kayang patayin, bahala na si Pero, dalhin niya sa kay Pero, bahala si Pero pumatay. Alam niya mali yun. Alam niya mali yung utos na yan. Pero hindi niya kaya itago yung bata. Kasi 3 months na yung malaki na yung bata. Anong gagawin niya? Okay? So, Jochebed, Moses' mother, knew how wrong it would be to destroy her child, but she could hide her baby no longer. So she devised a plan to let fate decide for the life of his son. Ang ginawa niya, inaamin niya si Moses sa ilog, at ang sa kanya is maling patayin, maling ibigay. Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Bahala ka na sa akin, anak. So, verse 4. His sister, who is the sister of Moses? Miriam. Malalaman natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Ang pangalan ng sister, elder sister, mas magandang sister kay Moses ay si Miriam. Meron pa silang kapatid si Aaron, pero wala dito sa story. Si Miriam. Okay, Miriam. Konting, ano tawag yun? Trivia, konting trivia. Ang Miriam ay equivalent ng pangalang Mary. Okay? Pareho sila ng Miriam, Mary, Mariam, May. Ano yan? Research ko. Ang pangalan ni Mrs. ko, May, equivalent yan ng pangalang Mary. Mitch, equivalent yan ng pangalang Mary. Okay? Ano pa? Meron pa, nakalimutan mo na lang. Yung Miriam, yun ang pinanggalingan ng pangalang Mary. Okay? Ng pangalan ng nanay ni Jesus. Okay? So, his sister stood at a distance to see what would happen to her. Okay. So, verse 4. Moses' family left everything to God. Because they know na magpasama ang gagawin na kung sila yung papatay sa kanilang anak. Kahit na ito'y decree o edict ng pinakamataas sa kanilang sa kingdom. Alam lang mali yun. So, Moses' family left everything to God and did the right thing. But, hindi lang nila pinaanot yung bata at binaliwala na. Okay? Hindi na basta, bahala na Moses sa kanya. No, they follow through. Tinitingnan na ano mangyayari sa bata. Okay, bakit? Bakit tinitingnan nila? They follow through because they are expecting. They were anticipating na gagawa ang Diyos. Ganun tayo dapat. Okay? Pagka meron tayong imposibleng dinutulog sa Lord, wag yun. Ito tal, sovereign naman lang pa. Ito tal, siya may control ng lahat. Bahala ka na Lord na. Tapos tayo, hindi tayo nagpa-follow through. Hindi natin tinitignan kung ano gusto na binibigay ng Lord. Hindi ganun, mga kapatid. Okay, yung pamilya ni Moses, okay Lord, ikaw nang bahala. Pero, they are anticipating na may gagawin ng Lord. Kaya yung kapatid niyang si Miriam, nagtatago-tago, sumusunod-sunod, tinitignan ko ang mangyayari sa kapatid.
Okay? Kasi alam nila may gagawin ng Lord. Okay? So, Moses' mother knew that killing his child is wrong, and giving it to Pharaoh to be killed is also wrong. So she did the right thing to leave it all out to God, and God did not disappoint her faith. Okay? Application. Andiyan ba yung application? Middle? Application number 1. Hindi ko ba? Application number 1. Yan. We sometimes find ourselves surrounded by wrong or evil activities or system. Ganyan na sa mundo natin eh. Ganyan na sa gobyerno. We're surrounded by evil system. Ayaw na natin kung sa ayaw at sa gusto natin, yun eh, yun ang mundo, yun ang sanlibutan. Sinabi naman niya ng Panginoon, in this world we will have trouble. So we sometimes find ourselves surrounded by wrong or evil activities or systems. And we are frustrated by how little we can do about it. Ang nakay mo, parang si Job eh. Kasi yun ang ethic eh. Yun ang sinabi ng hari. Patayin. Nasa na to? Yun naman. When we are caught up with this kind of situation, like what Job did, Moses' mother did, we must ask God for wisdom. Maling patayin mo, maling ibigay ko kay Pharaoh. Lord, ikaw ang bahala. Pero i-anticipate ko, Lord, may gagawin kang mabuti sa bata. Like Jochebed, Moses' mother, we must ask God for wisdom and look for ways to act against that evil system na nangyayari. So yung ginawa ni Jochebed, totoong pagsalansan sa utos ng hari, pero yun yung right thing. At alam niya na i-reward ito ng Lord sa kanya. Papatuloy natin. Verse 5. Then Pharaoh's daughter, pinaanod na nila, sinusundan-sundan na nila, yung Miriam, maanod na yung papels basket. Verse 5. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe. Para maligo. Tama ba ang message? Meron na akong to bathe. Okay? And her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. So listen very carefully, alam ng anak ng Pharaoh, ng princess, na yung baby na nasa basket ay Hebrew baby. Sinabi na niya, Hebrew baby. Pero nilagyan siya ng awa ng Diyos. At malalaman natin mamaya anong pinaghugutan ng awa na yun. Yung story kasi. But this is extra biblical. This is historical. Okay? So, question. Was it a coincidence that Pharaoh's daughter decided to go down to the Nile to bathe at the exact day, at the exact place, mahabang Nile River? Okay? Mahabang Nile River. Coincidence na sa eksaktong araw, sa eksaktong oras, sa eksaktong location kung saan dadaan ang basket ni Moses, doon pumunta yung anak ng Pharaoh, yung princess. Coincidence ba? No? Inaaral natin para makita natin how God works. His amazing sovereignty and power at work even in an impossible circumstances, impossible situation. So was it a coincidence? No. The answer is no. The sovereign will and power of God is at work in this important event.
eksakto rin na ang makakakita sa kanya ay ang anak ng Pero. At may istorya doon. Bakit naawa ang anak ng Pero sa isang Hebrew boy baby? Okay? Bakit? Who was this Pharaoh's daughter? This is extra biblical. Pinagtutugma-tugma lang natin yung panahon. Ito ang pinaniniwala ng maraming scholars. Who was this Pharaoh's daughter? So many, nandiyan ba yan ni Deborah? Wala. Okay. Focus. Who was this Pharaoh's daughter? Many scholars believe she was Hatshepsut. Kasi ganun yung pangalan ng YouTube. Pasensyahin nila. Pero balikan nyo ng recording. Hatshepsut. Yun yung pangalan ng princess. She was Hatshepsut. Sino siya? Wife of Thutmose II, son of soon to be Pharaoh sa paglaki ni Moses. Okay? Yung magiging Pharaoh, yung makikita natin Pharaoh, some scholars say si Ramesses. Some scholars say si Thutmose II. Hindi naman natin mai-exact yun. Pero yung istorya na ito ay tapat dun sa mga pangyayari. Okay? Si Thutmose II, siya yung magiging Pharaoh pag malaki na si Moses. Ang Pharaoh, nung baby pa si Moses, ay ang tatay ng kanyang, nung nakakita sa kanyang princess. Okay? Nung baby pa si Moses, nung makita ng princess, na nagre-reign pa yung tatay niya, yun pa yung Pharaoh. Yung makapangyarihan yung nakakita ng princess sa kanya. Apparently, Hatshepsut, the princess, could not have children. Bako si Hatshepsut. Yun ang nasa history. Okay? At ang pagkabaog niya ay dinaramdam niya. Bakit? Kasi anak siya ng Pero. Pero dahil daw siya, hindi manggagaling sa sinapupunan niya ang susunod na mga Pero. Okay? So yun ang pinaghuhugutan. Hatshepsut could not have children and would have considered when he saw the baby na walang may-ari na dinala sa kanya doon, nung makita ko ni Hatshepsut, ang inakala niya, ang tinanggap niya sa kanyang sarili, because Egypt had so many gods, marami silang gods. Sa kanyang isip, nag-rejoice siya, dahil sa kanyang pangunawa, dinalan ako ng mga Diyos ko ng anak na lalaki. Ngayon, meron na akong heir, meron na akong anak na lalaki na pwedeng humalili sa trono ng Pharaoh. Yan ang pinagmumulan. Bakit? Because Thutmose II, his husband, knowing that Hatshepsut is baog, ay namumuha na ng concubine at nagkakaanak na sa ibang mga babae dahil hindi magkaanak kay Hatshepsut. Yun ang nasa sinasabi ng mga eskwela. Yun ang pinaniniwalaan nila. So, God is sovereign. Truth. Ayan. So, God is sovereign over everything that is happening. Sometimes hindi mo makikita yun, pero makulit si Pastor Phil. Makulit siya eh. Ayaw ko nung tipong, nabasa ko lang pero hindi ko kayang suportahan ng apologetics, historical apologetics, scientific apologetics. Gusto ko, masuportahan yung pananampalataya ko, may paliwanag ng mga extra biblical na paliwanag. At lalong tumitipo ito. Yung pananampalataya, kasi meron mga katotohanan na nangyayari talaga yung panahon ngayon. Okay? And God is sovereign over everything that happens, biblically and extra-biblical. Kasi ang story na pinabasa natin is biblical. Pero merong history ang mundo habang nag-unfold ang biblical story
Okay, sana magkakaroon tayo ng ganun pagnanais na makita. So God is sovereign over everything that happens. He can whip together complex situation and events for His own ends. What has happened to Hatshepsut, kung kanyang pagkabaog, ay ginamit ng Lord para tanggapin niya yung darating na Moses at arugain. Okay? And then lastly, verses 7, 8, and 10. 8, 9, and 10. Okay. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for me? Yes, go, she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. Nasusundan niyo, sino mag-aalaga din kay Moses? Nababayaran pa sino? Sarili pa niyang nanay. Kainam naman ang ginawa ng Lord. Okay, I'm getting ahead of myself. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. So, Miriam, Moses' elder sister, seized the opportunity to follow through and complete the task of securing the life of their baby boy, Moses. Okay? Dahil nag-anticipate, nag-i-expect ang kapatid ni Moses na si Miriam na may gagawin ng Diyos. Hindi siya nagpapataya. Tumitingin siya, anong mangyayari. Nakita niya ngayon, uy! Nakita ng reign ng prinsesa. Listen ka rin ulit. Kasi hindi niyo mababasa basta-basta kung anong binibigay ng Lord ng isang pagsakan sa atin. Okay? Naririnig nyo lang dahil nag-collecta na ng mga ideas para bumagsak sa atin. Listen ka rin. Okay? Tumitingin-tingin yung kapatid, si Miriam. At nakita niya, nakita ng Pharaoh's daughter, yung basket. Hindi siya nakatulili. Miriam seized the opportunity, the moment. Okay, nung lumapit siya kaagad. Lumapit siya agad at may sinabi siya. Okay? Miriam, Moses' elder sister, seized the opportunity to follow through. And the result was amazing. Okay? The princess of Egypt employed the baby's mother, Jochebed, as a nurse. Dahil naging matapang si Miriam na lumapit at meron po akong kilala. Parang gusto niyo po bang paalagaan yan? It seems na hindi nakilala yung bata na this ng Panginoon ka. Tumasmas ng Diyos. Meron po akong kilala. Gusto niyo po bang paalagaan yan? May kilala po akong pwedeng mag-alaga. O sige, sabi ng prinsesa, sige, tawagin mo, sabihin mo, babayaran ko siya. Galak na galak pa yung princess. Nabayaran yung nanay ni Moses para alagaan yung tinatanggap na ngayon, baby, na galing sa kanyang mga Diyos. Okay? So, the result was amazing. The princess of Egypt employed the baby's mother as a nurse and even paid Jochebed generously. Binayaran pa. Dati, yung nanay ni Moses, hindi ano ang gagawin. Kabadong-kabado. Lumalaki na yung bata. Hindi na niya kayang itago. Nag-decide siyang ibigay ang lahat sa Panginoon. Nag-decide siya ibigay ang lahat sa pagtitiwala sa Panginoon. At hindi siya dinisappoint ng Diyos. Ngayon, yung takot niya ay napalitan ng kumpiyansa. Pwede na niya ngayong
inutang yung kanyang anak na si Moses. Bakit? Because protected si Moses ng pinakamataas sa Ehipto. Hindi lang siya masayang nakakasama ng malaya ang kanyang baby boy, pinabayaan pa siya. Habang kapiling niya ang tinatatakutan niya dati, kamatayan. Amazing. Wow! Yan ang kayang gawin ng Diyos natin, mga kapatid. At makikita mo lang kung may panahon ka sa Diyos. Kaya kaginugrupo ng mga simpleng mga problema sa buhay because you fail to see what God has been doing all throughout the history. Paulit-ulit niyang ginagawa, hindi lang kay Moses, sa mga istoryang nag-unfold, ginagawa niya para sa kabutihan ng mga nagtitiwala at umiibig sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lang tayo physical being. We are spiritual being. Kung may kabanan tayong nakikita physically, may kabanan sa Israel, may kabanan sa Ukraine, may kabanan sa China at Taiwan. Kung may nakikita tayong physical war being waged sa ating physical, may mas totoong kabanan. Pero hindi natin nakikita. The spiritual war that the scripture is saying. Meron totoo. Kung tayo katupik-tupik na parang nangyayari masama. Pero ang dali mong tuksohin. Ang dali mong matalo. Bakit? Because the spiritual war ay araw-araw, minu-minuto nangyayari sa atin. And listen very carefully, in this warfare, our only weapon na sinabi ng armor of God sa Ephesians. Anong nag-iisa nating weapon? Kinanta ni Pastor Coit yan. Pabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Kinanta ni Pastor Coit yan. Anong nag-iisa nating weapon? Salita ng Diyos. Kung wala kang hawak na tabak ng Espiritu, which is the very word of God, you are losing the fight. Spiritual. Okay? Kung magpatutik-tutik, ginigising tayo. Kaya every time, listen very carefully. Gising! Focus! Dahil wala kang ibang sanda, kapatid, maliban sa salita ng Diyos. At ito pang isang katotohanan. Akala mo wala kang salita ng Diyos, meron kang kalasabi. Meron naman akong faith. Meron naman akong kalasabi. Meron naman akong helmet. Sorry. Ang lahat ng iyon, magsisimula sa Word of God. Ang faith, magsisimula by hearing and hearing the Word of God. Ang ginagamit mong kapayapaan ay nanggagaling sa hearing and hearing the Word of God. May difference. Kaya hindi tayo nagpaparami ng hindi tayo hindi pong gusto natin dumami. No. Gusto natin maging matutuhanan tayo sa ating Diyos. Napakapangit kasi isang araw. Pag nagtapos na ang lahat, nagyayabang si Pastor Boy sa pagdating sa Diyos sa Lord. Today like this in church, millions of members, Lord. Nakita mo naman, Lord, millions kami, Lord, today Lord. Galing ko na, Lord, galing ko na. Tapos, pagtingin ko sa likod ko, nasa yung million? Ba't tatatlo lang?
gusto natin sa harapan ng Lord. Gusto natin managumpay ang buhay natin. Gusto natin hawak natin ang salita. Tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Sa anumang laban, pag hawak mo siya, tumating man sa'yo si temptation, meron kang tabak ng Espiritu. Get behind me, Satan. Away from me, Satan! Away from me! Dahil alam mo yung truth na yun, mga kapatid. Sabi kasi ng truth, resist the devil and he will flee from you. Pero kung wala kang tabak ng Espiritu, hindi naman kasi lalapit si Satan na na makikita mo siya nag-distinction. Oh, si Satan! Hindi naman ganun eh. Ang katotohanan ng ganito mga kapatid, ang temptation, lalapit si Satan bilang isang sexy, bilang isang macho, bilang isang masarap tingnan. Yan ang paglapit ni Satan. Kung wala kang tabak ng Espiritu, hindi mo naman truth. Wow! Ganun ka, tanggap ka ng tanggap. Talo ka na sa warfare. Okay? Nagkakaintindihan? But if you know the truth that you know will set you free. Okay? So, marami pa tayong tatalakayan. Pumunta tayo sa conclusion. Okay? Conclusion. Like lesson. Do not be afraid to obey God, even if it is not popular and is going against the evil norm of this world. Obey, trust, and have faith that God is sovereign over all, and He will make all things all down to His good intention for your own good. Tayo ng mga hinirang ng Diyos. Palakpakan po natin. Tayo po yung manalangin ng atin. Pasalamat po tayo sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po. Hindi ka po nagkukulang sa amin. Nandiyan ka palagi, magbiyaga, maghihintay, mag-abang, na kami po'y matuto at makaunawa. Salamat sa inyong awa. Salamat po sa inyong grasya. Kagandahang loob na ibinigay mo sa amin. Kahit di kami karapat-dapat. Ma, ito po ang iyong iglesia. Ang Truth and Life Christian Church. Gamitin po kami para po sa inyong kapurihan at kaluluwa. Sa inyong pagpupurihan po sa pinapaksa po namin. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at Tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen, amen, amen. Tayo po lahat ay